Well, ayun na nga kakwento. Sa wakas, nagbigay na ng reaksyon si Coach Jason Casimero patungkol sa balitang ibinalita na sa bansang Japan nang angas ng Pinas na si Johnny Riel Casimero ay harapin nga ang boksingero na hawak ngayon yung Manny Pacquiao Promotions President na si Sean Gibbons at yan ay walang iba kundi ang former International Boxing Federation Super Bantamweight World Champion na si Terence John Duhaney. Luis Nery, naku pinipressure na ng team na Oya Inoue dahil may banta sila kay Nery na pwedeng hindi matuloy ang Inoue kontra kay Nery kung hindi masunod ni Nery ang mapatakaran na gusto ng team Inoue na dapat talaga na gawin ni Nery isang araw bago ang laban. Naman, ano kaya ito? Well, ito po ang mga nilalaman ng ating kwentuhan, kaya tara, kwentuhan na! Naku, ayun na. Coach Jason nagsalita na, nabigay na ng reaksyon sa balitang kumalat na hindi lang sa Pilipinas, kundi mismo pa sa bansang Japan dahil ibinalita na kasi ng Yahoo News Japan ng angas ng Pinas at ang The Power Duhaney ay isa sa mga fight cards ng Inoue at Nery ngayong May 6 sa taong kasalukuyan sa Tokyo Dome sa Japan. Kaya naman, tara, ating panuorin at pakinggan ang pasabog ni Coach Jason at video courtesy po tayo mga kwento sa YouTube channel na Cuadro Alas is my boy. Gumagapang sa Pinas eh. Guys, palike mo na, palike. At yung announcement, sasabihin ko po. Sa mga nag-aabang ng announcement, bakit walang makakatalo kay Inoue, na Oya Inoue? Wala, kasi wala siyang kalaban na malakas. Sige, palike mo na, palike. May na tayo guys, 236 like. Pabutin natin ng 500. 500 muna. Ang dami nating nanonood, 710. Palike mo na. Para yung update at screen record na vlogger ha, kayo mga vlogger ha. Kayo yung nag gumagawa ng mga fake news talaga. Mga vlogger, palike mo na guys. Yung mga vlogger ha, hawak ko yung ibang mga accounting nyo ha, baka i-strike ko kayo. Kailangan magdandahan kayo ha. Ako, na talaga ako, kasi hindi na pwedeng hindi magsalita, hindi na pwedeng hindi ko kayo i-copyright. I-copyright ko talaga. Naiirita na ako sa inyo. Minsan, yung iba dyan, yung kinukuha pa yung yung ibang tao na nagbabasto sa amin. Let's go talaga, let's go. Ayan na, like ko na Kuya Lord. Salamat. Mark. Baka makaabot nag 500 likes, sabihin mo na 500 share na naman. Hindi, like 260 na. O 260 na. Pag umabot to ng 400 like, sasabihin ko talaga. Yung sinasabi niyo naman na yung mga Pilipino na boxer natin na gumagapang, wala po yan, wala yan sa mga nakapaligid sa kanya, kasi sinasabi nila mahina daw. Boxer yan. Lahat po nasa boxer yan. Paano yan pag 10 mga professional na yung trainer na nakapaligid sa kanya, pag mahina talaga yung boxer, wala talaga. Nasa boxer talaga yan. Kaya wag nyo pong i-bash yung mga boxer kasi nga nagpa-picture sa ganon. Wag po. Yung mga boxer po, alam po namin na binibigay po talaga namin yung buong yung paglaban ba na yung sinasabi din nila na binabayaran daw kaya natalo, hirong ganyan. Pero nakita ko naman sila kay Jonas, kay Jerwin, wala pong ganyan. Ito na! Screenshot! Screen record! Guys, yung announcement na pinapalabas ngayon, na dami na pong naglabas ng announcement na Duhaney versus Casimero. Ang dami mga vlogger na dyan, na gumagawa ng fake news. Hindi po totoo yan. Hindi totoo. Yung sinasabi nilang Duhaney versus Casimero, hindi po totoo yan. Yung mga vlogger dyan yung mga vlogger na hindi pa po yan, siguro darating yung panahon na lalaban si Duhaney at Casimero, pero hindi po sa undercard. Hindi po sa undercard ni Inoue. Hindi po, wala pong katotohanan yan yung lalaban. Siguro mag-undercard, pero yun nga, hindi po sa date ng May. Hindi po sa May. Siguro nasa June or July. Pwedeng mag-undercard, pero hindi po sa May.
At pwede ring lalaban si Duhini at Casimero, pero yun nga, hindi po sa May. Yun na, kasi si Inoue kasi lalaban ngayong May. Siguro kung ma-move yan ng June or July, pwedeng mag-undercard. Pwedeng mag-undercard si Casimero at Duhini. Pero yun nga, may sinabi kasing nilabas kasing ang lahat, ang dami ng mga vlogger na nagsasabi na undercard daw sa laban ni Inoue si Casimero at Duhini ngayong May. Hindi po totoo yan, guys. Hindi po totoo. Pwedeng mag-undercard si Casimero at Duhini, pero yun nga, siguro sa June or July. Samantala, parang kalbaryo ang sasapitin ni Neri ngayon sa mga panghihigpit ng Team Inoue sa kanya dahil ayon sa isang news article ng Yahoo News Japan, bagamat normal na ang ginagawa ng World Boxing Council sa mga boksingerong lalaban sa mga world title, ay ginagawa nila ang pre-weigh-in reports at isinasagawa nila ito. Una, 30 days bago ang laban. Pangalawa, 14 days bago ang laban. At pangatlo ay 7 days bago ang laban. Ginagawa ito ng WBC para masisigurado na ang boksingero ay nasa tamang timbang. Pero sa ngayon mga kakwento ay aba, nag-request ang Team Inoue na para masigurado daw ang safety ni Inoue, kinakailangan talaga na itong si Neri ay hindi lalagpas ng timbang at 1 pound man lang. Dahil kung hindi masunod ni Neri ito, kaagad na hindi nila pahihintulutan si Neri na lalaban kay Inoue. Dahil talagang ayaw nila ituloy ito kahit na bukas na ang laban. Dahil baka ano pa ang maaring masamang mangyari kay Inoue. Kung tutusin kakwento, ay hindi rin lang timbang ni Neri ang concern ng Team Inoue. Dahil nagmarkado na kasi itong si Neri kakwento na gumagamit ng pinagbabawal na gamot sa boxing. Kailing nila na dapat higpitan si Neri ng test ng VADA o Voluntary Anti-Doping Test at hiling pa nga ni Naoya mismo na baka pwede ang gawin ng VADA kay Neri ay i-test nila ng once a week. Karing talaga ni Naoya, may pa-request pa. Baka naman pwedeng ang request mo ay kayong dalawa ang i-test ng VADA ng once a week. Hindi yung si Neri lang, di ba? Ikaw Naoya. Mga kakwento, kamusta? Ngayon pa lamang po ay taos puso po akong nagpapasalamat sa lahat ng mga nag-chat sa akin, lalo na kahapon, at pros lahat ay concern pagkatapos na post ko yan noong linggo March 3 sa taong kasalukuyan. Maraming salamat po sa solidong suporta at mas lalo pa ninyong hinigpitan ang inyong pagkapit at pagtiwala ninyo kay Mr. Kwento bilang inyong kaibigan at kakwentuhan sa mundo ng social media. Sa ulitin, maraming salamat po sa solidong suporta at tiwala. Pero ganun pa man, marami ang nabulabog sa balitang ibinahagi ni Mr. Kwento patungkol sa post na ito. Kung tutusin, ay may mga sikat na mga content creators ang nagpaabot ng mensahe kay Mr. Kwento sa pamamagitan ng pag-chat, ng personal o sa pamamagitan ng kanilang mga videos. Kakwento, pwede nyo pong i-post ang video at basahin ninyo kung talaga bang sinabi ni Mr. Kwento na ang Duhini kontra Casimero ay sigurado na. Bagkus sinabi ko dito na bagamat legit man ang Yahoo News Japan, pero mas maganda, hintayin pa rin natin ang fight announcement ng Team Casimero at Duhini kung ang balita na ibinahagi ng Yahoo News Japan ay may isang katuparan. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan nyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede nyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at i-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matatapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kakakwentong Arsenio Pecdasin, kakakwentong Ramel Cornesio, kakakwentong John Matthew Tinoso, kakakwentong Julie Ann Pedrosa, at kakakwentong nanonood ngayong shoutout siyo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.